Alam na niya na nasa banyo pa ito dahil sa tunog ng tubig na nagmumula rito. Bahagyang liwanag lang ng lampshade ang nagsisilbing ilaw sa apat na sulok ng silid. Umupo muna siya sa gilid ng kanyang kama. Tinanggal niya ang kanyang mga kasuotan. Tanging boxer short lang ang kanyang itinira at nahiga ang katawan sa kama. Marahang ipinikit ang mga mata. Pasigaw niya itong tinawag. Sa pagkagulat niya, "Rachel! Come here!" Sa pagkagulat niya nang palabas na siya ng banyo nang bigla siyang na-out of balance. Dahil basa ang kanyang mga paa mula sa banyo, kaya tuluyan na siyang bumagsak sa kinaroroonan nito. "Aw!" Sambit niya. Tumilapon ang tuwalyang nakatapis at nalantad ang kanyang katawan. Bago pa man siya nakatayo, nahawakan na nito ang kanyang pangupo. "Loko! Ethan! What are you doing?" "Babe, what do you think I'm doing? I want you. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magpigil? Pinainit mo ako kanina. I know you felt the same way too." Hindi siya nakasagot rito. Tanging malakas lang nakabog ng dibdib niya ang maririnig. Inilapit nito ang katawan nito sa katawan niya. Tila ba may iba-iba siyang nararamdaman na hindi niya kayang maipaliwanag. Ang mga halik nito sa kanya na mapupusok. Buong laya niyang sinasagot yun, na tila ba handa na niyang ipaubaya ang lahat rito. "Rachel, babe." Patuloy na sambit nito sa pangalan niya habang hinahalikan siya nito. Pakiramdam niya mawawala siya sa sariling katinoan dahil sa hatid nito. 5 taon ako naghintay para muli ka maging akin. Wika nito habang patuloy pa rin. Sa puntong yun, bumalik siya sa katinoan. Biglang tumulo ang mga luha niya. Dahil alam niya sa sarili niya na gusto lamang siya nitong akinin. Dahil parte ito ng paghihiganti nito sa kanya at sa pamilya niya. "Let go of me, Ethan!" Buong lakas niyang itinulak ito. Kahit papano, nakalayo siya ng konti rito. Pero tila ba hindi nito nagustuhan ang kanyang ginawang pagtulak rito. Hinawakan siya nito sa kanyang buhok at hinila siya nito papalapit sa kanya. Dahilan para malagas ang ilang hibla ng buhok niya. Napapikit siya sa sobrang sakit ng pagkakahawak nito at halos lumuha na siya. "Bakit pag si Henry pumapayag kang ikama ka? Mas magaling ba siya sa akin? Sabihin mo, mas gagalingan ko." Madilim ang mukha nitong sinabi yun. Akma na sana siyang tatayo ngunit muling hinawakan siya nito. Binuhat at binagsak sa kama. Pinilit niyang makatayo at buong tapang niyang nilapitan nito. Sinampal niya ito ng 2 malakas na sampal. At doon na nga bumuhos ang kanyang luha. "Ethan, wala kang karapatan na paratangan ako ng mga bagay na hindi ko naman ginagawa. At para sabihin ko sa'yo, simula nung umalis ka, wala akong naging ibang lalaki. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Noon at hanggang ngayon." Gusto mang bawiin ang sinabi niya dito. Ngunit huli na para bawiin pa ang mga nasabi na niya. Dahil patuloy pa rin ako na umaasa na isang araw babalik ka. Magiging maayos muli ang lahat sa pagitan nating dalawa. Pero umaasa lang pala ako sa wala eh. Dahil yung lalaki na yun bumalik lang para saktan ako at paghigantihan ng pamilya ko. "You know what, Rachel? You're one of the biggest mistake of my life." Pasigaw niyang sabi rito. Napaluhod siya sa mga narinig mula sa lalaking minamahal. Muling bumuhos sa mga luhang kanina pang walang tigil sa pagpatak. Akmang aalis na siya para lumabas ng silid nito. Hinawakan siya ulit nito. "Let go of me. I'm going home." "Okay, ipapahatid na kita kay Mang Jose. Mang Jose, pakihatid mo si Rachel sa Delgado Mansion." "Opo, Sir Ethan." "Darating ako bukas para magpakasal sa'yo, huwag ka mag-alala. Alis na ako." Mapait na ngiti niya rito bago tuluyan lumabas. "Tara na po, Ma'am Rachel." Agad naman siyang sumunod dito. Bakit pakiramdam niya nakakaramdam siya ng awa para sa babaeng kinamumuhian? Hindi ako pwedeng makaramdam ng ganito para sa babaeng yun. Siya ang dahilan ng kamatayan ng aking inay. Ma'am Rachel, okay ka lang ba?" "Okay lang po ako." Pagsisinungaling niya. "Pagpasensyahan mo na po si Sir Ethan ha. Masyadong malalim ang sugat sa puso niya na iniwan sa pagkawala ng kanyang ina. Kaya hindi rin natin siya masisisi." Agad naman siyang sumang-ayon kay Mang Jose. Dahil alam niya pinupunto nito.
Handa akong pagbayaran yung mga kasalanan na nagawa ng daddy ko sa kanila. Wala ka namang kasalanan sa mga nangyari noon. Nagmahalan lang kayo ni Sir Ethan. Pag-ibig ang pinagmulan ng lahat ng ito. Kaya panalangin ko na sana pag-ibig rin ang maghihilom sa puso ni Sir Ethan. Mapait siyang ngumiti. Nagpasalamat siya kay Mang Jose bago umalis. Oh, Iha, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Hindi ka man lang sumasagot sa mga tawag ko. Sunod-sunod na tanong ni Yaya Ami. Pasensya na po, naiwan ko ang cellphone ko sa sasakyan ni Ethan. Ano ka mo? Magkasama kayo ni Ethan? Nagtatakang tanong nito. Mahabang kwento po, Yaya. Sige po, akit na po muna ako para makapagpahinga. Kumain ka na ba? Opo, kanina, sa resto bar. Ay siya, magpahinga ka na. Isusunod ko na lang sa taas yung tsaa. Salamat po, Yaya. Henry, why are you doing this to yourself? Kaya aga-aga umiinom ka na naman, ha? Dad, ngayon ang kasal ni Rachel sa bastardong Ethan na yun. Hindi ka pa pala tapos sa kahibangan sa babaeng yun? Hayaan mo silang sakta ng isa't isa pagkatapos ng kanilang kasal. Wala tayong magagawa dahil sa kalagayan ni Rafael. Hindi ko siya mahawakan. Ewan ko ba sa matandang yun? Hindi pa matuluyan. Walang silbi. Dad, mahal ko talaga si Rachel. Wala akong planong isuko to sa bastardong Ethan na yun. Sabay bato sa boteng hawak nito. Tumama yun sa isang aparador. Henry, anong nangyayari sa iyo, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina nang marinig ang malakas sa pagbato niya sa aparador. Esmeralda, kaya lumalaking parang bata yung anak mo. Masyado mong ginagawang bata. Bakit ako na naman ang nakita mo, Rodolfo, ha? Di ba dapat ikaw? Ikaw nagbibigay ng solusyon sa problema ng anak natin? At anong solusyon na naman ang gusto niyong gawin ko? Tumapos na naman ang buhay? Pagkatapos itong sabihin yun, padabog nitong nilisan ang mansyon nila. Hello, Banjo. Ready na ba ang lahat? Opo, Sir Ethan. Katunayan kayo na lang po ni Ma'am Rachel ang hinihintay ko rito. Wika nito sa kabilang linya. Okay, very good. Pakisabi sa mga tauhan natin na maging alerto. Ayoko na magkaroon ng sisira sa mga plano ko. Copy, sir. Pagkatapos ito ay pinutol na niya agad ang linya. Nagtungo to sa larawan ng ina at nilapitan ito. Inay, miss na kita. Forgive me. You died because of my love for her. Pangako, inay. Ito na ang simula ng paghiganti natin sa mga Delgado. Agad niyang pinuna sa mga luha at nagtungo sa labas kung saan naghihintay si Mang Jose. Good morning po, Sir Ethan. Masayang bati nito pagkatapos nagmaneho na ito patungong Delgado Mansion. Iha, sigurado ka na ba sa pasya mong to? Mangyak-ngiyak na tanong ni Yaya Ami. Yaya, wala naman po akong ibang pagpipilian. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Baka kung anong gawin sa ni Ethan. Alam mo naman na hanggang langit ang galit mo sa iyo at sa pamilya mo. Don't worry about me, Yaya. Kaya ko po ang sarili ko. Ikaw na po muna bahala kay Dad. Bibisita na lang ako ng madalas sa inyo. Biglang bumuhos ang mga luha niya na kanina pa pinipigilan. Pangarap niyang makasal kay Ethan kahit noon pa man, pero hindi sa ganitong paraan. Pero kung ito ang tanging paraan para makabayad kami sa kasalanan na nagawa ni Daddy sa nanay niya, handa ko siyang pakasalan. Kahit alam ko na pagdurusa ang kapalit nito. Rachel! Narito na si Ethan. Opo, Yaya, saglit lang, lalabas na ako. Long time no see, Don Rafael Delgado. Nice to see you again. By the way, your daughter and I are getting married today. Akalain mo nga naman na sa akin pa rin pala babagsak ang iyong pinakamamahal na unika iha. Tumayo siya at pabuntong hiningang inilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa at humarap siya rito. Sa matandang halos hindi man lang naigagalaw ang sarili nitong katawan. Paalam, Don Rafael. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong pagsawa ng anak mo, itatapon ko siya pabalik sa'yo. Iniwan niya ang Don na mayroon pang mga luha sa mga mata nito. Kita at ramdam niya ang galit ni Ethan para sa kanyang ama. Nakita niya kung paano nito pagsalitaan at tingnan ng masama yun. Gustuhin niya mang maawa para sa ama, ngunit wala rin siyang magawa. Dahil alam niya malaki ang kasalanan nito. Aray! Napapitlag siya dahil binato nito ang isang karton sa kanya. Hi babe, you miss me? Hindi siya sumagot at padabog niyang dinampot ang karton.
Tumambad ang isang trahe de boda. Get dressed! Tipid na utos nito. Matapos niyang kunin ang laman ng ibinigay nito, agad siyang tumungo sa kanyang silid. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang mga pasa niya sa braso at katawan. Bahagyang napapikit siya nang kumirot ang isa sa mga ito. Ethan, lahat ng sakit kaya kong tiisin. Kung ito lang ang tanging paraan para gumaan ang kalooban mo. Nakahanda akong masaktan. Kahit paulit-ulit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inayos ang sarili. Kukunin na sana niya ang trahe de boda para isuot yun nang biglang nasa likuran niya pala ito. Nagulat siya. What are you doing here? Halos mautal-utal siya habang tinatakpan ng mga kamay ang sariling katawan na tanging panloob lang ang nakatakip sa katawan niya. Babe, you're so beautiful. I want you. Hinaplos nito ng bahagya ang kanyang katawan. You're blushing, babe. Ethan, stop it. Tara na, naghihintay na si Mang Jose sa atin. I don't care. I will do what I want. Bago tuluyang nilisan nito ang kanyang silid, napapikit siya at huminga ng malalim nang makalabas ito. Ipinikit niya ang mata nang makapasok ng sasakyan. Rachel, bakit pagdating sa'yo nagiging mahina ako? Pinagsusuntok niya ang likuran ng upuan, dahilan para magulat si Mang Jose. Hanggang marating nila kung saan gaganapin ang kasal, halos lahat ng naroroon ay mga tauhan lang nito. Ni walang kahit isa man lang na kaibigan. Huwag ka na mangarap, dahil ang kasal na to, parte lang ng mga plano niya. Malungkot na bulong niya sa sarili. Ma'am Rachel, good morning. Good morning rin sa'yo, Banjo. Sir Ethan, saan ba ang pulot gala niyo? After ng kasal? Pangiti-ngiti ito na inaasar ang boss. Kumunot ang noo at tiningnan ito ng masama. Biro lang sir, masyado kang seryoso. Tatanda ka niyan, sige ka. Sabay kindat nito sa boss nito. Mabilis natapos ang kasal nila dahil wala namang naganap na seremonya. Kakilala nito ang judge, kaya madali nitong naisakatuparan ang nais nito. Mang Jose, pakihatid si Rachel sa mansyon. Okay sir. Hindi ka ba sasama pabalik ng mansyon? No, I have a meeting to Mr. David. Kakakasal mo lang, trabaho pa rin ang nasa isip mo, sir. Paano ka makakarami niyan? Lakas ng trip mo ngayon, Banjo. Natatawang wika ni Mang Jose. Ikaw lang namang mahina eh. Kung ako sa'yo, ligawan mo na si Manang Marta. Para namang magkasawa ka na. Pangasar na wika nito. Puro kayo kalokohan. Kung tanggalin ko kaya kayo, magsikilos na kayo, sayang papasweldo sa inyo. Biro lang, sir. Ito na nga po, magtatrabaho na oh. Matapos masermonan, pinaharurot na ni Mang Jose ang sasakyan. Siya naman, mas pinili na lang manahimik sa mga oras na yon. Ang iniisip niya ngayon kung ano bang buhay ang naghihintay sa kanya sa piling ni Ethan. Good morning, Sir Ethan. Bungad ng mga empleyado. Good morning. Ano pa tinatayo-tayo nyo? Back to work. Banjo, pakitawagan ng sekretary ni Mr. David. Pakisabi dito na lang sa opisina ko ang meeting namin. Copy, sir. Siya nga pala, sir. Tumawag si Mang Jose. Pinapaalam daw ni Ma'am Rachel kung pwede daw umuwi na muna ito para kunin yung mga gamit niya. Uuwi? Kakakasal lang namin, pag-uwi agad na nasa isip niya? Kunot noon niyang sabi. Ikaw nga rin, sir. Narito ka agad sa trabaho eh. Dapat nga sinasamahan mo si Ma'am para sa loving-loving. Pangiti-ngiti nitong sabi sa boss. Gusto mong palitan kita? Biro lang, sir. Sige na, ako na lang tatawag sa mansyon. Hello, Mang Jose. Ikaw na lang ang kumuha ng mga gamit ni Rachel. Sige po, Sir Ethan. By the way, sabihin mo kay Rachel, meron kaming dinner, 8 p.m. later. Sa isang restaurant and wine bar. Ihatid mo siya ron bago mag 8 p.m. Sige sir, masusunod. Kanina pa nililibot ni Rachel ang mansyon, ngunit parang hindi niya kayang tapusin. Namangha siya sa lawak na mayroon yun. Maya-maya pa nakarating siya sa swimming pool. Simula pa nung bata siya, kinahiligan na niya ang mga bulaklak. Naalala pa niya noon na kapag namamasyal sila sa flower farm, madalas siyang lagyan ni Ethan ng bulaklak sa kanyang tenga. Hi, Ma'am Rachel. Hello, Manang Marta. Mahilig ka rin pala sa mga bulaklak pareho ni Sir Ethan? Si Sir Ethan ang nagpanimulang magtanim nito. Naalala ko nga noon bago siya ipadala ng ama nito sa Amerika. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang ina, ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng bulaklak ang pinagtutuunan nito.
para kahit paano raw makalimot siya sa kanyang ina. Hindi niya namalaya na tumulo na pala mga luha niya. Ay, sorry ma'am, napaiyak yata kita. Ayos lang po, Manang Marta. Naisip ko lang yung mga pinagdaanan ni Ethan sa pagkawala ni Nanay Celia. Oo ma'am, awang-awa ako sa batang yun. Dahil yung trauma niya, kahit sa pagtulog, binabangungot to. Sa pagkakataong yun, mas bumuhos pa ang mga luha niya. Awa para sa lalaki minamahal. Hindi niya alam kung paano gagamutin yun. Doble yung sakit na nararamdaman niya. Dahil alam niya na ang kanyang ama ang may gawa ng sakit na yun. Parehong mahalaga sa kanya mga ito. Ma'am Rachel, nakuha ko na mga gamit mo sa mansyon niyo. Hindi nila namalayan ang pagdating ni Mang Jose. Pinunasan niya mga luha bago humarap. Kaya ko na po yun, Mang Jose. Sana hindi na kayo nag-abala pa. Maraming salamat po ha. Si Sir Ethan na nag-utos sa akin Pinapasabi niya nga pala na mayroon kayong dinner mamayang 8 p.m. Ipapahatid ka niya sa akin. Pareho na siyang iniwan ni Mang Jose at ni Manang Marta. Dinner date? Pangiti-ngiti siya na parang nasisiraan na ng bait. Ay, Rachel, asa pa more. Wala na siyang pagmamahal sa'yo. Kung meron man, galit yun para sa'yo at sa pamilya mo. Malungkot na bulong niya. Mr. Wilson, thank you very much for your wonderful proposal. It's my pleasure to be your business partner, Mr. David. Kinamayan niya ito at tuluyan ang lumabas ng kanyang opisina. Sir Ethan, coffee or food? No food, coffee na lang. May dinner kami mamaya ng wife ko. You know, sana all may dinner date. Carla, can you be my date? Sabay gindat nito. Tigilan mo nga ako, Banjo. Sasapakin kita dyan Kala mo hindi ko alam kung sino-sinong dinedate mo? Ang unahin niyo ang kape ko. Tiningnan niya na masama mga ito. Sorry sir, si Banjo po kasi ang kulit Ako na naman. Banjo, nagawa mo na pinag-utos ko? About sa pinareserve mo na restaurant para sa dinner niyo ni Ma'am Rachel. Aba, oo naman sir. Nanginginig pa ako nang ginawa yun. Loko, lumabas ka na nga. Bye Sir Ethan. Pangiti-ngiti to habang paalis. Ay, Rachel. Pagpikit niya mukha nito ang agad rumehistro. Ano bang mayroon ka? Hanggang sa pagpikit ng mga mata ko, ikaw nakikita ko. Sir, coffee niyo po. Bahagya niyang iminulot ang mga mata at kaagad na sumagot rito. Pakipatong na lang sa lamesa, makakalabas ka na. Ma'am Rachel, nakabihis ka na ba? Bilin sa akin ni Sir Ethan, kailangang bago mag 8 p.m. na ihatid na kita. Opo, Mang Jose, palabas na ako, saglit lang po. Ilang saglit lang, lumabas na rin siya. Ang ganda-ganda mo naman, Ma'am Rachel. Papuri ni Manang Marta nang makita siya. Salamat po, Manang. Glitter off-shoulder elegant bodycon party dress. Glossy high heels 2 inches. Inilugay niya ang kanyang mahabang buhok. Naglagay rin siya ng konting pabangong pambabae at konting make-up. Pinagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan ni Mang Jose at tuluyan na silang umalis. Sir Ethan, ito na po yung pinabibili mo for your wife. Sigurado ako na magugustuhan niya to. Thank you, Carla. Simula na magkita ulit sila ni Rachel, madalas nang magtalo ang kanyang puso at isip. Sa loob ng 5 taong tinahak niya rito ang puot at paghiganti. Ngunit ngayon ang puso niya patuloy sa pakikipaglaban sa kanyang isip para sa babaeng minahal niya noon at naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Narating na nila kung saan ang sinabi ni Mang Jose. Kaagad na rin itong nagpaalam sa kanya pagkahatid sa lugar na kung saan ang date nila ni Ethan. Good evening po, Mrs. Wilson. Welcome to the restaurant and wine bar. Nakangiting bati ng mga ito sa kanya. Tila ba isa siyang celebrity kung tingin siya ng mga ito. Hindi ito ang unang beses niya nakapunta rito. Hanggang marating na niya ang itaas. Namangha siya dahil sa baba nito, makikita ang iba't ibang lights na nagmumula sa iba't ibang mga building. Bukod rito makikita rin ang napakaraming bulaklak. Kasabay nun, maririnig ang isang tugtog ng kanta ng Westlife. Why do I love you? Tumulo ang mga luha niya. Nananaginip ba ako? Pasimpleng tinapik niya ang kanyang pisngi. Talaga bang nag-effort si Ethan? Para sa akin ba to? Kung panaginip lang to, ayoko na magising pa. Napakasaya ng puso ko sa mga oras na to. Hi, babe.
Nagulat siya sa biglang pagdating nito. Mayroon tong dala na isang sunflower rose bouquet. Hindi niya alam kung anong sasabihin rito. Mrs. Wilson, wala ka malang ba sasabihin? Totoo ba itong nakikita ko? Bulong niya sa isip. Nakalapit na pala to sa kanya nang hindi niya namalayan. Mrs. Wilson, are you hungry? Dahil ako kaninang-kanina pang gutom na gutom dahil sa'yo. Why are you so beautiful tonight, ha? Napalunok siya nang wala pa rin lumalabas na kahit anong salita mula sa sarili niya. Good evening, Mr. and Mrs. Wilson. Your dinner is now ready. Enjoy. Salamat. Mabuti pa sila pinasasalamatan at nginingitian mo. Halika na, kumain na tayo. Akmang lalagyan niya ng pagkain ng plato nito. Bigla na lang hinablot nito ang kanyang kamay at isinandal siya nito malapit sa rooftop. Walang pakundaangang sinil siya nito ng halik na parang gutom na gutom yun. Amoy na amoy pa rin niya ang gamit nitong pabango. Tila ba hindi nauubos ang mabangong amoy nito. Ethan! Alam kong gutom ka na kaya kumain na muna tayo. Babe, ang gutom kaya kong tiisin. Pero pagkagutom ko dahil sa'yo, hindi ko kayang pigilan. Pwede bang unahin na muna kita? Pilyong ninitian siya nito dahilan para mamula ang kanyang dalawang pisngi. Ano ba kalukuhan to, Ethan, ha? Rachel, I did all of this just for you, but you don't even appreciate it. Natutuwa man siya sa ginawa nitong effort pero natatakot siya na ipakita dito dahil alam niya kung anong tunay na motibo nito sa kanya. Ethan, let me go. Baka mahulog ako sa ginagawa mo. Babe, don't worry. Kung mahuhulog ka, sisiguraduhin kong sa akin pa rin ang bagsak mo. Pagkatapos yung sabihin, kaagad siya nitong hinila pataas. Madilim pa rin ang mukha nitong binitawan siya. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Hindi pa sa ngayon. Madiin nitong sabi. Mag-celebrate muna tayo ng wedding ngayon. Finally, you are mine now. You know what, Rachel? Pag tinitingnan kita, namamangha ako. Hindi lang sa kagandahan mo, kundi natupad ko na ang matagal ko ng pangarap. You are everything that I have ever dreamed of. Buong puso nitong sinabi yun at naramdaman niya habang hawak nito ang kanyang pisngi. Ethan, I'm really sorry. Dahil sa akin kaya ka nagdurusa at nahihirapan ng ganito. Dahil sa pangarap mo na yun. Hindi ito sumagot. Kinuha nito ang kamay niya. Hinalikan yon hanggang ang mga halik nito ay napunta sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong yon, nalasahan nilang pareho ang red wine na ininom nila. Hindi ako papayag na maging talunan, sabi ni Henry. Henry, it's time to give up, see? Kinasal na si Rachel kay Ethan. Kahit noon talo ka na, ikaw lang ang ayaw tumanggap ng pagkatalo eh. Kahit noon pa man si Ethan ang gusto ni Rachel at hindi ikaw. Ray, akala ko ba kaibigan kita? Tapos ganyan lang maririnig ko sa'yo? Kaibigan mo ko kaya sinasabi ko sa'yo to. Marami pa namang babae dyan. Wala nang katulad si Rachel. Bata pa lang kami. Alam kong siya na ang gusto ko. Pero bakit hindi mo na lang seryosohin si Isabel? Mahal ka niya. Ray, si Rachel. Si Rachel lang ang gusto ko. Dahil siyang mahal ko. Kung kinakailangan, mawala muli si Ethan, gagawin ko. Kina Ethan at Rachel. Ang mga halik na yon ay waring sabik na sabik sila sa isa't isa. Kahit may takot man sa isip, mas pinili na lang niyang sundin ang nararamdaman ng kanyang puso sa mga oras na yon. Ang mga halik nito, mas naging mapangahas. Babe, I want you. Ethan, I love you. Hindi na niya napigilan pa ang tunay na nararamdaman sa mga oras na yon. Bigla siyang natigilan dahil sa I love you nito. Hindi to pwedeng mangyari. No. Rachel, ayusin mo ang sarili mo. Pasigaw nitong utos. Hindi niya naiwasan na mapahiya para sa sarili. Bilisan mo na dyan. Ito na binibilisan ko ng isuot ang damit na ikaw rin naman ang nagtanggal. Sigaw niya rito. Pagkatapos kumain agad ito, nagpaalam na mauuna ito sa baba. Pakabilisan ha, sa baba ako maghihintay, may tatawagan lang ako. Madilim ang mukha nitong iniwan siya. Pinilit na lang niya kumain na mag-isa. Pagkatapos agad siyang bumaba. Hanggang makauwi sila, tahimik pa rin ito at madilim ang mukha. Good evening, Sir Ethan, ma'am. Masayang bati ni Manang Martha.
Good night, Manang Marta. Pagkapasok niya sa silid, kaagad muna siyang sumandal sa pinto. Pagkatapos, ipinikit niya mga mata at huminga ng malalim. Lord, please help me. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa piling ni Ethan. Oh, Ethan pare, gabing-gabi na napasugod ka. Mabuti, naabutan mo pang bukas tong bar ko. I'm sorry, Alvin. Magsasara na ba kayo? Hindi pa naman, so anong ibig sabihin ng malalim na buntong hininga mo yan? Mukhang mabigat yan ah. I still love her. So, forget the past pare. Hindi pwede. I will not allow this love to ruin my plans. Madilim ang mukhang sabi nito. Pero pare, hindi solusyon ang alak sa mga problema. Malalasing ka lang yan. Pagkatapos kinabukasan yan, yan pa rin yung problema. Alvin, akala ko handa na akong harapin siya para pagbayarin sa lahat ng atraso niya at ang pamilya nito. Pare, tama na, lasing ka na. Believe it or not, naiintindihan kita. Pero pare, ang sa akin lang, pag-isipan mo muna mabuti ang bawat desisyon na gagawin mo. Tandaan mo ang palaging kasabihan. Nasa huli ang pagsisisi. Manang Marta, si Ethan po. Hindi ko alam, Ma'am Rachel, pero nakita ko siyang umalis kanina dala ang kanyang sasakyan. Ganun po ba? Sige po. Saan naman kayo napunta yun? Nagising siya sa sunod-sunod na katok na nagmumula sa labas ng silid. Bumangon siya kahit antok. Pagbukas niya si Manang Marta ang bumungad roon. Pakamot ulo ito na humingi ng pasensya dahil sa paggising nito. Manang Marta, good morning po. Bakit po? Good morning, Ma'am Rachel. Pinapatawag ka ni Sir Ethan. Naroon siya sa may swimming pool. Inaantay ka. Sige po, Manang Marta. Lalabas na po ako. Ayusin ko na po yung sarili ko. Hello, Banjo. Medyo malilate ako today. Ikaw na munang bahala dyan sa opisina. Sige po, sir. Siya nga po pala. Nagpa-schedule ng meeting sa'yo si Mr. Chua 1 p.m. Ano daw kailangan nila? Hindi ko alam, sir eh. Pumunta rito yung secretary niya. Nagpapaschedule to ng meeting sa'yo. Okay, sige. Pakisabi sa secretary niya, pupunta tayo. Hi, good morning. Nilapitan siya nito at hinawakan ang kanyang balikat at inilapit nitong sariling muka sa mukha niya. Dahilan para mapasinghap siya sa sobrang lapit na mga yon. Hindi niya tuloy naiwasang maamoy ang hininga nito. Uminom ba siya kagabi? Sa susunod, dapat ganitong oras gising ka na, okay? Hindi ka na prinsesa ngayon, nakatulad ng buhay mo nun. Bigla siya nitong binitawan matapos sabihin ng mga yon. Manang Marta! Tawag nito. Nagulat siya sa pagtawag nito kay Manang Marta. Sir Ethan, bakit po? Manang Marta, simula ngayon, si Rachel na mag-aasikaso ng lahat ng kailangan ko. Pagkain ko, mga damit ko. Tutulungan ka rin niya dito sa mansyon. Pero sir, kaya ko naman po ang gawain dito sa mansyon. That's my rules. Madilim ang mukha nitong sabi. Hindi dapat asawang hinanap mo kundi katulong. Bakit mo pa ako pinakasalan? Pwede naman ako magsilbi sa iyo para makabayad sa utang namin ah. Rachel, are you questioning me? Bakit? Hindi ba pwedeng magtanong? Biglang dumilim ang mukha nito. Walang sino man ang pwedeng magdikta sa kung anong dapat kong gawin. Ngayong pag-aari na kita, ako magdidikta kung anong magiging kapalaran mo. Ma'am Rachel! Malakas na sigaw ni Manang Marta. Sir Ethan, si Ma'am Rachel nalulunod! Tarantang sigaw nito. Help! Habol hininga niya habang pinipigilan niyang sarili sa tuluyang paglubog. Rachel! Tumalon siya sa tubig at hinila niya ito. Tuwalya, Manang Marta, hurry up! Malakas na sigaw niya rito. Babe, are you alright? I'm really sorry. I didn't mean it. Pagmulat ng kanyang mga mata, gwapong mukha nito ang una niyang nakita. Hindi niya napigilan ang maluha. Hindi dahil sa pagkalunod niya, kundi yung Ethan na nakikita niya ngayon ay ang Ethan na minahal niya noon. Rachel, wake up! Niyugyug siya nito. Mang Jose, kunin mo yung sasakyan. Dadalhin natin si Rachel sa ospital. Halos mataranta si Mang Jose at Manang Marta. Babe, nandito na tayo sa ospital. Wake up! Malamlam na ang mga mata niya dahil panay luha siya habang ginigising ito. Sinalubong siya agad ng mga nasa ospital. Pangalan ng pasyente? Rachel Wilson, she's my wife. Pwede ba unahin niyo muna ang asikasuhin ng asawa ko bago yung mga sunod-sunod na tanong niyo? Sir, pasensya na. Kailangan po naming malaman ang personal na impormasyon ng pasyente. Mr. Wilson, no worries. Your wife will be fine. Pagkatapos sabihin yun ay tumalikod na ito.
Tiningnan niya ang cellphone kung may text o tawag man lang ito. Pero ni Sai wala. Rachel, kumusta ka na? Diyos ko po, ingatan mo ang alaga ko. Sana ayos lang siya sa mga oras na to. Ethan, how is she? Sabay tapik nito sa balikat niya. Alvin, paano mo nalaman? Pumunta ako sa mansyon mo para ihatid sana tong wallet mo. Sabay abot nito sa kanya. Sabi ni Manang Marta sinugod daw sa ospital si Rachel. Alvin, it's my fault. Sapo-sapo niya ang ulo habang nakatingin sa kaibigan. Dahil sa matinding galit ko, naitulak ko siya. Humingi ito ng malalim bago nagsalita. Ay, I told you pare, mahirap kalaban ng pag-ibig. Kaya sa susunod, pag-isipan mo muna mga hakbang na gagawin mo. I thought I would be happy when she's struggling. But now, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Alvin, kapag may nangyaring masama kay Rachel. Mr. Wilson? You're the husband, right? Yes, Doc. How's my wife? She's fine, pero kailangan muna niya magpahinga. Meron siyang hika at nung nahulog siya sa tubig, napasukan ng baga nito dahilan para kapusin siya sa oxygen. Mabutit nadala agad siya rito. Thank you, Doc. Sige, mauna na ako at marami pa akong pasyente. Pare, kamusta na si Rachel? She's okay, pero kailangan daw muna nito ng pahinga. That's good news, she's okay. Pare, uwi na muna ako. Regards mo na lang ako kay Rachel. Sige, Alvin. May mga nakaschedule na meeting sana today. Kaya lang, hindi na muna ako papasok ng opisina. Good. Please take care of her. Hello, Banjo. Cancel mo muna lahat ng meeting ko today. Ikaw na muna ang bahala dyan. Kung may kailangan pirmahan, puntahan mo ako rito sa hospital. Sir? Sinong nasa hospital? Si Rachel. Si Ma'am. Masyado mong ginalingan, sir. Ang tindi mo. Loko. It's not what you think. Biro lang, sir. No worries. Ako na muna ang bahala rito. Bahagya niya yung iminulat ang kanyang mga mata. Mayroon siyang oxygen at medyo hirap pa rin ang kanyang paghinga. Babe, how are you feeling right now? May masakit ba sa'yo? Tell me. Ethan. Ang lumabas sa sarili niyang bibig. Magpahinga ka muna. Pagkatapos sabihin yun, hinalikan siya nito sa labi. Babe, I'm really sorry ha. I didn't mean what happened to you. Kung nagugutom ka, tawagin mo lang ako. Hindi man lang siya nilingon nito nang sabihin niya yun. Pabuntong hininga siyang lumabas muna ng ward. Nung nangyari ang pagtapos sa buhay ng inay niya, kahit alam niya na ang dad nito ang may gawa, kailanman hindi sumagit sa isip niya. Nasaktan o paghigantihan nito. Flashback. Inay, masaya akong babaunin na masasaya nating alaala sa bahay na to. Patawarin mo ko dahil sa pag-ibig ko kay Rachel. Humantong ang buhay mo sa ganito. Mahal na mahal ko siya, Inay. At hindi ko sasayangin ang sakripisyo mong to. Luhaan siya na sinasambit yon. Habang tinitingnan niya ang bahay nila, nalilisanin na niya ngayon. Matapos ang ilang taon nilang paninirahan dito. Binapangako ko sa iyo, Inay. Babalik ako rito para kunin ang tamang hustisya sa pagkamatay mo. Sinukbit niya ang 2 bag na naglalaman ng mga damit at umalis na ron at nagtungo kung saan sila magtatagpo ng kasintahan. Flashback to back. Pagdating niya ron pasadong 8:00 ng gabi, ngunit wala siyang naratnan ni Anino ng dalaga. Rachel, please, dumating ka. Hindi ko kaya mawala ka. Nawala na ang inay sa buhay ko. Kung pati ikaw mawawala pa, mawawala na ng saysay ang buhay ko. Sinasambit niya mga katagang yun, habang yakap niya ang sarili, habang malamlam ang mga mata niya. Sila na lang ng kanyang inay ang tanging magkasama sa buong buhay niya. Ang kanyang ama, hindi niya ito nakilala simula pa nung pinanganak siya. Halos lahat ng trabaho, pinasok na nito maging ang pag-alalabandera. Tinanggap ng inay niya, mabuhay lang sila. Inay, pangako ko sa iyo, magtatapos ako ng pag-aaral at magiging isang magaling na architect. Kapag nangyari yun, makakabili na rin tayo ng magandang bahay. Hindi ka na maglalabandera pa, dahil kukuha ako ng 10 katulong para sa iyo. Sabay na niyakap niya ang kanyang inay. Ikaw talagang bata ka, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ang intindihin mo, yung pag-aaral mo. Niyakap siya nito na halos maluha-luha. Hindi man lang magsabi ang kanyang inay. Alam niya at ramdam niya, ang paghihirap nito, maitaguyod lang nito, ang pang-araw-araw nilang buhay. Kaya pinagbubutihan niya ang pag-aaral.
At kung wala siyang pasok, nagtatanggal siya ng mga damo sa farm na pinaglalabahan ng kanyang inay. Binabayaran siya ni Don Rafael Delgado ng 100 piso kada araw sa tuwing magdadamo siya. Malaking bagay na yon kahit sa pangbaon niya sa eskwela. Patapos na siya ng hapon na yon at malapit na rin siyang umuwi nang makita niyang isang babae na halos hindi nagkakalayo ang edad sa kanya. Nanguhuli ito ng tutubi. Biglang tumigil ang mundo niya dahil kahit ang paglapit nito ay hindi niya namalayan. "Hey boy!" Nakapamewang nito na nakataas ang kanyang kilay. "Dahil sa'yo kaya hindi ko nahuli yung tutubi na kulay pink. Nakakainis ka, istorbo ka sa farm namin. Umalis ka na nga rito." "Hi little cutie girl. Cute ka sana kaya lang ang taray mo. By the way, I'm Ethan Wilson. And you?" Sabay kindat niya rito. "Gusto mo ba talaga malaman ang pangalan ko?" "Oo naman." "Sige, kapag naipaghuli mo ako ng pink na tutubi, sasabihin ko sa yung pangalan ko. Deal?" "Deal. Yun lang pala, sisiw na sisiw yan sa akin." "Wow, ang galing-galing mo naman." "So, pwede ko na bang malaman ang pangalan mo, little kitty, ha?" "Thank you, Ethan, right? By the way, I'm Rachel Delgado." "Yes, I'm Ethan. Pogi ba ako?" "Biro lang, cutie. Kung hindi ako nagkakamali, anak ka ni Don Rafael Delgado." "Hindi ka lang pogi at mahangin. Manghuhula ka din pala." "Ang swerte mo naman, ang yaman ng daddy mo." "Ikaw ba? Anong trabaho ng daddy mo?" Bigla siyang nalungkot. Hindi ko alam kung nasan siya eh. Simula nung bata ako, hindi ko na siya nakita at nakilala pa. Kami na lang ng inay Celia ko ang magkasamang namumuhay." "Nalungkot naman ako, sorry ah. Anak ka pala ni Inay Celia?" "Ayos lang, masaya naman kami ni inay ko. Tapos ngayon, nakilala kita, higit na mas masaya ako ngayon." Sabay ngiti niya rito. "Talaga lang ha? Masaya ka na nakilala mo ako?" "Oo naman, ang cute mo kaya. Kaya kahit sino yata magiging masaya pag nakilala ka. Bulero, kabata-bata mo pa." "Aba, nagsalita ang hindi bata." "Rachel, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap." Sabay lingon nito pareho sa nagsasalita. "Henry, ikaw pala." Nilapitan niya ito. "Tingnan mo, ang ganda ng tutubi ko. Hinuli to ni Ethan para sa akin." Kunot noong kinuha nito yon at walang ano-anong inapakan hanggang madurog ang tutubi. "Bakit mo pinatay ang tutubi ko?" Haguluhol na iyak nito. Napakuyom ang dalawang maliit niyang kamao sa ginagawa nito sa tutubi na hinuli niya para kay Rachel. "Rachel, sandali, hintayin mo ako!" Tumakbo rin yun para habulin ng noon ay tumatakbong umiiyak. Naiwan siya ng mga yon sa farm at nang matapos ang trabaho niya, umalis na rin siya doon. End of flashback. "Hi nurse, saan ang room ni Rachel Delgado?" "Ano po ang name niyo sir? Kaano-ano niyo po si Mrs. Wilson?" Napakunot noo siya nang marinig ang apelido ng bastardo. "I'm Henry Chua, she's my friend." "Room 405, third floor po sir." Pagkatapos sabihin yon ay ngumiti ito. Nagpasalamat at kaagad niyang tinungo ang room. "Sir, ano po ang order mo?" Bigla siyang bumalik sa ulirat nang tanungin siya ng cashier sa isang fast food chain. 6 pieces chicken McNuggets with rice regular drink. 1 piece chicken McDo spaghetti plus regular drink. 2 apple pie. Pagkatapos niyang makuha ang order, kinuha niya yon at bumalik na siya sa hospital. "Hi Rachel, kumusta ka na?" "Henry, anong ginagawa mo dito?" "Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, dinadalaw ka." "Pakiusap, umalis ka na. Bago ka pa maabutan ni Ethan dito." "Ang loko na bastardo na yun. Anong ginawa niya sa'yo ha?" Kahit hirap siya sa pagsasalita, pinipilit pa rin niya. "Wala akong pakialam sa bastardong yun. Ikaw ang pinunta ko rito." "Pakiusap, Henry. Kung ano man ang nangyayari sa amin ni Ethan, huwag ka na makialam pa para maiwasan ang gulo." Okay. Alis ako para sa'yo. Pero hindi dahil sa natatakot ako sa lokong yun." Ngunit bago pa man ito nakaalis, huli na ang lahat. Dahil madilim ang mukha nito nang makapasok ito at nakita nito si Henry. "Loko, anong ginagawa mo rito? Masama bang dalawin ng taong mahal ko?" "Loko ka pala eh. Lubayan mo ang asawa ko." "Asawa? Sa pagkakaalam ko, hindi naman asawa ang turing mo sa kanya, kundi kaaway." Nanlilisik ang mga mata nitong sinugod si Henry. "Tama na, pakiusap naman oh." Maya-maya pa ay dumating na roon ang dalawang security guard.
Ilabas niyo na ang lokong yan. Kahit anino ng lokong yan, wag na wag niyong papapasukin. Bitiwan niyo ako. Hindi pa ako nakakaganti sa bastardong yan. Pagkatapos siyang tingnan ng masama, umalis ito at pabagsak na isinarang pinto. Dahilan para magulat siya at maiyak sa takot. Maya-maya pa dumating na ang doktor at nurse. Kinukumusta siya ng mga ito dahil sa kaguluhan na nangyari. Don't cry, hindi yan makakabuti sa'yo. Dok, sino ba namang hindi may stress sa pinagagawa ng mga dalawang gwapong yan at mayaman na lalaki? Sana all na lang. Sabay ngiti nito sa kanya. Nurse Joy, umandar na naman ang pagkamarites mo. Saway ng doktor rito. Mabuti pa kumuha ka na ng gamot para pampakalma, para marelax ang isip ni Mrs. Wilson at mabawasan ang panginginig niya. Yes, Doc, right away. Doc, ito na po yung gamot. Ininom niya yon maya-maya, unti-unti nang pumikit ang kanyang mga mata. Hello, Banjo. Mataas ang boses niya, kausap ito sa kabilang linya. Hello, Sir Ethan, bakit po? Papuntahin mo rito si Edwin at Leo. Pakisabi, daanan si Manang Marta sa mansyon. Sir, akala ko ba ikaw magbabantay kay Ma'am Rachel? Hindi na. Kailangan ko na pumasok sa opisina. Sir, kaya ko namang gawin yung mga trabaho na naiwan mo rito. Basta, sundin mo pinag-uutos ko. Pagkatapos, pinutol na niya ang kabilang linya. Sir, good afternoon. Nakangiting bati ng mga ito sa kanya, ngunit madilim pa rin ang mukha niya. Manang Marta, ikaw na muna ang bahala kay Rachel. May pagkain na ako iniwan sa loob. Kung may kailangan pa kayo, tawagan mo lang si Mang Jose. Sige po, sir. Ako na ang bahala kay Ma'am Rachel. Edwin, Leo, magbantay kayo rito sa labas ng hospital. Ayoko na may ibang lumalapit sa asawa ko. Kung mayroong dadalaw dito, huwag niyong papasukin. Kung ano maging problema dito, itawag niyo kaagad sa akin. Okay, Banjo? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Sagot ng dalawa. Sir Ethan, saan po tayo? Mang Jose, sa opisina tayo. Carla, coffee! Sigaw niya nang dumating sa opisina. Banjo, mukhang bad mood si sir. Ganyan kapag kulang sa laving-laving, mainit ang ulo. Bulong nito kay Carla. Hindi niya napigilang matawa sa sinabi nito. Carla, where's my coffee? Ito na po, sir. Ang kape mo. Pakilagay dyan sa lamesa ko. Sabihan mo si Banjo na pumunta rito. Sige po, sir. Hoy, Banjo, pinapatawag ka ni sir. Bakit daw? Malay ko. Bilisan mo na, puntahan mo na. Bago pa tayo masibak sa trabaho. Ito na nga papunta na ako. Sir, bakit po? Napuntahan mo na ba lahat ng schedule ng meeting ko? Apo, sir. Pero yung kay Mr. Chua, hindi pa. Ayaw niya sa akin makapag-meeting. Ang gusto niya, ikaw mismo. Hindi mo ba sinabing busy ako? Sinabi, sir. Sinabi ko nga na nasa hospital si Ma'am Rachel. Kaya hindi ka makakarating. Kaya pala nalaman ng lokong Henry na yun. Sorry, sir, kung sinabi ko kay Mr. Chua. It's okay, Banjo. Ang iniisip ko lang ngayon kung ano ang kailangan ng matandang yun. Hindi ko alam, sir. Pero kinakabahan ako dahil kilalang tuso to sa larangan ng negosyo. Please, pakikontak yung sekretarya niya para sa meeting namin mamaya sa Grand Cafe, 5 p.m. Noted po, sir. Manang Marta, ikaw pala. Si Ethan po. Naku, ma'am, pumasok na siya sa opisina. Ako at si Edwin, Leo ang pinapunta niya rito para magbantay sa'yo. Natatakot siya rito pero may bahagi ng puso niyang nalungkot. Ma'am Rachel, kumain ka na po muna. Ihanda ko muna yung pagkain mo. Sige po, Manang Marta. Medyo kumakalam na rin po ang tiyan ko eh. Salamat po. Dad, do you think kakagatin ni Ethan ang proposal mo? Trust me, sa ilang taon ko sa negosyo natin, kailan ba ako natalo? Pero Dad, hindi rin basta-basta nagpapatalo si Ethan sa atin. Tingnan mo ang ginawa sa mukha ko. Ang lokong yun. Alam mo, Henry, masyado ka mahina. Paano ka mananalo kung yan mismo ang pinapairal mo? Sabay duro nito sa dibdib niya. Ano bang gagawin ko, Dad? Mahal ko si Rachel. Gusto ko sa akin lang siya. Yung pagmamahal na yan ang magpapabagsak sa'yo. Ang labanan sa mundong to, hindi palaging puso. Kailangan din natuso ka. Kung gusto mo talaga na makuha si Rachel, maging tuso ka sa pakikidigma sa Ethan na yon. Mr. Chua, tumawag po yung assistant ni Mr. Ethan Wilson. Sa Grand Cafe, 5 p.m. daw po, makikipag-meeting sa'yo. Okay, sabihin mo, darating tayo. Sabihan mo na rin ang mga tao natin na maghanda sila. Masusunod po, Mr. Chua.
Seryoso ka, Dad? Makikipag-meeting ka sa lokong yon? Yes, hindi lang ako, kasama ka. Lumakad dito papunta sa cabinet. Mula ron, kinuha nito ang isang box at bumungad ang isang armas. Seryoso ka, Dad? Tatapusin mo ang buhay ni Ethan? Kung hindi siya susunod sa proposal ko, hindi siya sasantuhin itong alaga ko. Sabay halik nito sa hawak na armas. Dad, ayoko makulong. Maging ikaw, ayoko makulong ka. Malakas na sigaw niya sa kanyang ama. Sino ba naman may sabi makukulong tayo, ha? Pinairal mo na naman yung kaduwagan mo. Ang mabuti na gawin mo, maghanda ka na para mauna tayong dumating doon. Nang sa gayon makapwesto tayo ng maayos. Manang Marta, tumawag na po ba si Ethan? Naku, Ma'am Rachel, hindi pa eh. Ganun po ba? Malungkot na sagot niya. Hayaan mo muna si Sir Ethan. Busy lang siguro yun sa trabaho niya. Ang gawin mo